Ikalabing-isang habilin. Please lock the door at kahit anong marinig daw mangyari, huwag na huwag kayong lalabas. Protektahan mo si Samantha. George points of view. Katulad ng dati, wala naman akong magagawa dahil mahal ko si Patricia. Napansin kong dinala ni Mama ang sasakyan nang namayapa niyang asawa at pinaandar ito. Mama ang tawag ko sa ina ni Patricia. Lumabas din ako ng bahay dahil pakiramdam ko'y sasabog na ako. Hindi ko na kayang nararamdaman ko. Parang gusto ko nang sumuko pero mahal ko si Patricia. Bulag na akong bulag pero ito ang nararamdaman ko. Kahit alam kong nagpapalipin lamang ako kay Patricia, heto pa rin ako at nagmamahal sa kanya. Umaasa na isang araw, mamahalin niya rin ako at makakalimutan niya si Asmodeus. Desperado, estupido, uto-uto. Ilan lang ang mga ito sa mga narinig ko mula sa mga kaibigan ko nang binalikan ko si Patricia. Natatandaan ko pa na 2 beses na akong nagpakamatay para sa kanya. Una ay noong nakipaghiwalay siya sa akin at pangalawa ay noong mabalitaan kong may nakabuntis na sa kanya. May awa pa rin ng Diyos dahil nabuhay pa rin ako. Nang mabalitaan kong naghiwalay na sila ni Asmodeus, ay binalikan ko agad si Patricia. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ako kahit alam kong ako'y magiging panakip butas lamang. Nang mabigyan ko siya ng akala ko'y masusuklian na niya ang pagmamahal ko, ngunit isang madilim na sekreto ang nalaman ko. Isang sekretong pikit mata kong tinanggap. Isang sekreto na ang katumbas ay ang pagkakaroon ng mortal na kasalanan. Pinalaki ako ng namayapa akong magulang bilang isang responsableng Katoliko, ngunit lahat ng pagsunod sa Diyos at sa Biblia ay tinalikuran ko nang makilala ko si Patricia. Mula sa pagpapakamatay hanggang sa pagkonsinti sa kanyang madilim na sekreto. Nagkaroon ng anak si Patricia sa isang kampo ng kadiliman na itinago niya sa bahay ng kanyang ina. Alam kong ang ina ni Patricia ay tutol dito pero tulad ko, mahal din niya ang kanyang anak kaya wala siyang magawa kundi ang sumunod na lamang dito. Nakita ko na rin si Samael, ang anak niya kay Asmodeus. Sinubukan ko na rin siyang patayin noong maliit pa lamang si Samantha, ngunit hindi ko magawa dahil na rin sa pagmamahal ko kay Patricia. Ang isang bagay lang na sisiguraduhin ko ay hindi mapapahamak ang aking anak na si Samantha dahil kung may isang babae manamahal ko higit kay Patricia, ito ay si Samantha at wala nang iba pa. Napansin ko rin dati na kapag bumibisita kami sa bahay ay may oras na maamo ang mukha ni Samael na tila kahit marami na itong napatay at nakaing tao ay may pagkatawa at puso pa rin ito. Naisip ko pa dati na makamabago ko pa si Samael. Sinubukan ko siyang turuan at nakikinig naman siya. Dito ko na-realize na kalahating tao pa rin si Samael. Medyo marami rin ang naituro ko sa kanya at nakakatuwang isipin na pwede pa silang mag-asal tao. May pag-asa pa siyang magbago. Ngunit lang ng pag-asang ito ay nawala nang sunugin ni Patricia ang lahat ng librong ibinigay ko kay Samael. Natatandaan ko pa. Patricia, bakit mo sinulod lahat ng iyan? Sigaw ko sa kanya. Bakit ba ang kulit mo, George? Kailangan hindi siya magkaroon ng interaksyon sa mundong ito. Ang gagawin niya lang sa buhay ay manatili sa bahay, kumain ng tao at magbigay ng swerte. Hindi niya kailangan lahat ng ito dahil sinabi sa akin ni Asmodeus na mawawala ang lahat ng ari-arian natin at lahat ng swerte once na matuto siya kung paano maging tao. Sigaw ni Patricia. Hindi ba't mas maganda kung gano'n ang mangyayari? Hindi ko kailangan ng pera at swerte, Patricia. Ikaw at si Samantha lang ang mahalaga sa akin. Hindi pwede. Magagalit sa akin si Asmodeus kapag nakita niya ang naging normal na ang anak namin. Baka hindi na niya ko balikan. Nanlaki ang mga mata ni Patricia na mabanggit niya ang kanyang huling sinabi. Tumutulo na rin ang kanyang mga luha. Pabalik. Akala ko iniwan ka na niya. Di ba ako na ang mahal mo, di ba? Desperado kong tanong sa kanya. Hindi niya ako sinagot at humagulho lang siya sa pag-iyak. Ako na ang mahal mo, di ba? Pagdidiin ko sa kanya kahit kalam ko na ang kanyang sagot. Tumakbo lamang siya papasok sa loob ng bahay at naiiwan ako sa labas na nakatulala habang unti-unting nagiging apo ang mga librong ibinigay ko kay Samael. Napatingala ako sa langit. Nasaan na ba ako? Napansin kong malayo na rin pala ako sa bahay ni na Mama. Kung ano-ano kasing naaalala ko, kaya hindi ko na namalayan kung saan ako dinala ng aking mga paa. Naramdaman ko ang patak ng ulan sa ulo ko hanggang sa magsunod-sunod na ang bawat patak. Hindi na ako tumakbo para sumilip. Pumikit ako at tumingala sa pag-asang mahuhugasan ng ulang ito ang lahat ng kasalanan ko dahil sa aking pagmamahal kay Patricia.
Sinubukan kong pumunta sa tabing ilog. Unti-unti nang lumalakas ang ulan habang sumasabay ang malalakas na kulog at kidlat. Napansin ko ang isang lalaki na nakatayo at nakatalikod sa tabi ng ilog. Nagulat ako nang humarap siya sa akin. Si Asmodeus. Agad ko siyang nilapitan. Anong ginagawa mo rito? Akala ko umalis ka na at hindi na babalik pa. Sigaw ko sa kanya, subalit ngumiti lamang siya. Isang nakakakilabot ng ngiti. Kung alam ko lang na makikita ko siya, ay nakapaghanda sana ako. Sana nakapagdala ko ng kahit anong bagay na makakapalakad sa kanya. Mukhang nag-e-enjoy ka bilang tatay. Tanong ni Asmodeus, wala kang pakialam kung masaya ako dahil kahit kailan hindi mo na mababawi si Patricia. Sino bang may sabing babawiin ko si Patricia? Si Samael lang ang kailangan ko sa kanya. Wala akong pakialam sa babaeng iyon. Dumilim ang paningin ko. Nagalit ako sa huli niyang sinabi. Wala siyang karapatan para sabihin ito dahil halos mabaliw si Patricia sa pagmamahal sa kanya pagkatapos wala pala siyang pakialam dito. Demonyo nga talaga siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko kaya sinugod ko siya. Sinuntok ko ang kanyang mukha ngunit hindi man lang siya nataktan at sa halip hinawakan niya ang aking leg gamit ang kaliwang kamay niya. Bitiwan mo ko. Hindi ako makahinga. Sigaw ko. Nagtatapang tamang ang kadiba. Pasting na natin kung hanggang saan ka dadalhin ang tapang mo. Tugon ito at idiniin ang mga kuko niya sa leeg ko. Naramdaman ko rin nakaangat na ang mga paa ko sa lupa habang itinapat niya ako sa rumaragas ang ilog. Oras na para magpaalam, George. Pero hindi pa ngayon. Bubuhayin kita kung mangangako ka na susunod ka sa akin. Susunod sa lahat ng utos ko. Sigaw niya. Hindi mo ako magiging alipin kahit kailan. Sigaw ko kaya mas lalong dumiin ang mga kuko niya sa leeg ko. Kung mamamatay ka ngayon, paano na ang anak mo si Samantha? Tanong niya sa akin at sa tanong niya yun, doon ako sumuko. Gusto ko pang makapiling ang anak ko. Hindi ko na mapigil luluha. Sige, papayag ako. Pikit makatakong sagot. Isang nakakakilabot na tawang pinakawala ni Asmodeus. Nanlisik ang mata niya at gamit ang kanang kamay. Minarkahan niya ang dibdib ko. Pag di mo ako sinunod, makakaramdam ka ng matinding sakit mula sa margang yan. Saan ni Asmodeus at tinihagis ako sa lupa. Hinahabol ko ang aking hininga habang pilit ko namang binabangon ang aking katawan. Magkikita tayong muli at sa pagkikitang yun, isa ka sa tutupad ng aking plano upang maging ganap na akong demonyo. Sabi ni Asmodeus at tumalikod na siya. Napansin kong halos parang dinadala lamang siya ng mga hangin sa kanyang paglalakad. Naiwan akong luhaan at hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Hanggang sa muli at sa huli ay magiging alipin ako. Alipin ng demonyo. At Nathan's house. Sigaw ni Samantha. Naalimpungatan siya nang biglang marinig ang malakas na kulog. Napabangon siya. Nakatulog pala siya sa sopa ni Nathan. Nathan, tawag ni Samantha. Lumabas si Nathan sa kusina at may dalang mainit na salabat. Anong nangyari, Samantha? Natakot ka ba sa kulog? Hindi, parang kinabahan ako. Hinawakan ni Samantha ang kanyang dibdib. Bigla kong naalala si Bridget. Si Daddy, hindi ko alam pero natatakot ako nito. Kinuha niya ang cellphone at idinaya lang number ni Bridget, ngunit walang sumasagot. Umupo si Nathan sa tabi ni Samantha. Inumin mo muna ito. Nag-aalala ka lang siguro dahil sa mga nalaman mo kanina kay Itay. Ani Nathan. Uminom ng konti si Samantha pero hindi pa rin siya mapakali. Hindi pwede mo ba akong samahan papunta ka na Bridget? Gusto ko lang makasigura. Ewan ko ba pero parang may mali Pero malakas pa ang ulan. Hintayin nating tumila o kahit humina man lang. Sige, tugon ni Samantha. Pero kakaiba talaga ang nararamdaman niya dahil parang gusto na ng mga panayang umalis at agad na tiyakin na ligtas ang kaibigan. Ilang minutong naghintay sina Nathan at Samantha bago humina ang ulan. Nagpaalam si Samantha sa tatay ni Nathan at sabay na umalis ang dalawa. Ano bang naramdaman mo? Tanong ni Nathan. Mabilis kasi ang paglalakad ni Samantha. Habang parehas silang may dalang payong, kanina pa siya parang balisa. Basta, gusto ko lang mabisita si Bridget, sagot ni Samantha. Nakadating sila sa bahay ni na Bridget ngunit nakasarado ang gate nito. Bridget, tawag ni Samantha ngunit walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Baka na naman lumabas sila ng lola niya, sabi ni Nathan. Hindi bago ako malis sa amin, lumabas si Manang Saya ng bahay para mamili. Imposibleng magkasama sila. Kilala mo si Bridget, mahilig gumala. Baka nasa ibang kaklase o barkada lamang niya. Siguro, sana. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone number ni Bridget at mula sa labas ng bahay
ay narinig nila ang pagtunog ng cellphone nito. Ano ba yan? Bakit ba iniwan niya ang cellphone niya? Paghihimutok ni Samantha. Samantha, relax lang. Siguradong nasa mga barkada lamang niya yun. Bakit ka ba nag-aalala? Napatigil si Samantha. Bakit nga ba? Ang alam lang niya, bigla siyang kinabahan at natakot. Nathan, sige, uwing na lang ako. Siguro nga wala akong dapat alalahan. Masyado lang siguro akong na-stress kaiisip sa mga nangyayari di past few days. Hatid na kita. Sige, salamat. Habang naglalakad ang dalawa papunta sa bahay ng lola ni Samantha, may nakasalubong silang isim na asong askal na bigla na lang humarang sa daan nila. Awoo! Nakakapangilabot ang malulong ng aso. Napakayakap tuloy si Samantha kay Nathan. Shoo! Alis! Shoo! Sigaw ni Nathan. Nakinig naman ang aso at umalis na. Ang weird naman ng aso yun, sabi ni Samantha, at nagpatuloy sila sa paglalakad. Huminto muna sila sa labas ng gate ng bahay ng kanyang lola. Nathan, hanggang dito na lang. Baka makita ka pa ni lola. Salamat talaga. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Sorry din sa lahat-lahat. Pasabi rin kay Mang Manuel. Salamat. Ngumiti si Nathan. Walang anuman, Samantha. Basta kung kailangan mo ng tulong namin ni Tay, nandito lang kami. Salamat talaga. Iniabot ni Samantha ang payong kay Nathan. Pumasok niya sa siyagit, kaya umalis na ang binata. Lumingon muli si Samantha at nang makita niya ay nginitian niya ito. Kumaway naman si Samantha kay Nathan, senyalis ng pagpapaalam. Pinuksan niya ang front door at napansin na madilim ang loob ng bahay. Kakaibang kilabot ang bumalot sa buong katawan niya. Binuksan ni Samantha ang switch ng ilaw. Bahagya pa siyang nasilaw sa liwanag na nagmumula rito. Lola, Daddy, Mami, Manang Celia, tawag ni Samantha, ngunit tanging katahimikan lamang ang sumagot sa kanya. Nabigla pa si Samantha nang biglang kumidlat-kidlat, kasabay ang nakakatakot na kulog. Napatingin siya sa may bintana kung saan nagpapakita si Ligaya. Unti-unti siyang lumapit dito. Hinawakan niya ang salamin ng bintana. Napansin niyang umuulan muli ng malakas sa labas. Kumikindap-kindap din ang ilaw na binuksan niya. Ligaya, tawag ni Samantha at napatitig siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Napansin niyang nasa likuran na niya ang walang ulong multo ni Ligaya. Naglakad ito papunta sa kusina. Agad na kinabahan si Samantha at dumiretso sa kusina. Ligaya, may sasabihin ka ba? Naputo lang sasabihin niya nang mapansin ang isang sticky note sa may fridge. Binasa niya ito. Lola Priscilla, dinalahan ko po ng payong si Lola Celia. Walang tao dito ngayon pero bukas ang pinto. Pero ilala ko na lang kapag lumabas mi. Mauna na po ako. From Bridget. So pumunta pala si Bridget dito. Pero kung naglagay na siya ng goodbye note, ay dapat nakauwi na siya. Bigla siyang nakarinig ng mga kalabog mula sa itaas ng kwarto. Ang kalabog ay nagmumula sa loob ng kwarto ng kanyang lola. Bridget, ikaw ba yan? Tawag ni Samantha. Unti-unting nakaramdam ng kaba ang kanyang dibdib si Samantha. Dahan-dahan siyang umakyat pataas ng hagdan. Napasigaw siya nang biglang kumulong ng pagkalakas-lakas kasabay ang pagkawala ng ilaw. Bumaba muna siya sa hagdan at kumuha sa kusina ng flashlight. Sinubukan niyang buksan ang ilaw. Blackout. Ano ba yan? Summer na summer ay biglang umuulan ng malakas. Ang tindi talaga ng global warming. Bulong ni Samantha at kinuha ang isang flashlight sa cabinet. Patuloy pa rin ang kalabog mula sa itaas. Hoy Bridget, wag mo akong lokohin niya. Sigaw ni Samantha at umakyat na siya sa hagdan. Napatigil siya nang maaalala niyang bilin ng kanyang lola na huwag pumasok sa walk-in closet. Oh God, bulalas ni Samantha at natutok niya ang kanyang mga labi. Unti-unti niyang naalala ang panaginip niya noong isang araw. Naalala niya ang kanyang panaginip na walang ulong kaibigan niya. Bridget, huwag kang papasok sa closet. Sigaw ni Samantha at ang madaling pumasok sa kwarto ng lola niya. Napatulala siya nang makitang sira ang pinto ng walk-in closet. Bridget, sigaw ni Samantha. Lalo siyang nanlambot nang may makitang dugo sa loob ng walk-in closet. No, Bridget, nag-hysterical na sigaw ni Samantha. Hindi ako papayag na maging ang kaibigan ko ay patay ng anumang klaseng halimaw na yan. Saan ni Samantha? Nang madali siyang bumaba sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Bago siya pumasok sa loob ng kwarto, naisipan niyang patakan ng binditadong tubig ang kutsilyo. Suot pa rin kasi niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Mang Manuel. Dahan-dahan siyang pumasok at humarap sa walk-in closet. Na-imagine pa niya ang kanyang napanaginipan. Ang pulang hallway, ang mga dugo sa pader at sahig, ang itim na kwarto. Lahat ng ito ay haharapin niya ngayon. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang pumasok dito.
Napatras siya nang makitang may bahid pa ng dugo ang loob ng walk-in closet. Buong tapang siyang tumuloy kahit ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso habang bumababa siya sa hagdan. Gamit ang flashlight, inilawan niya ang kanyang mga hakbang hanggang sa marating niya ang hallway. Katulad ng nasa panaginip niya, may mga maliliit na ilaw na nagsisilbing liwanag sa hallway. Napadako ang tingin niya sa isang taong nakahiga sa labas ng pintuan ng itim na kwarto. Bridget, sa isip ni Samantha. Agad niya itong nilapitan at nabigla siya sa nakitang sitwasyon ng kaibigan. Nakadapa ito at may sariwang sugat sa leeg. Halos lumabas na rin ang buto nito sa isang binti. Pinulsahan ito at nabuhayan ito ng loob nang malamang buhay pa ang kaibigan. Kinuha niya ang kanyang panyo at tinakpan ang sugat ni Bridget sa leeg. Pinunit niya ang sleeve ng kanyang damit para naman matakpan ang sugat ni Bridget sa isang braso. Bridget, nandito ako. Ililigtas kita. Bulong ni Samantha at dahan-dahang iminulat ni Bridget ang mga mata. Samantha, bulong nito. Ililigtas kita. Naiiyak na sabi ni Samantha. Napatigil ng ilang saglit si Samantha nang ma-realize niyang sa titswatsyong ito ni Bridget, hindi nito magagawang maglakad. Mapipilitan siyang ibaba sa sahig ang dalang kutsilyo at flashlight. Hinawakan niya ang kwintas na bigay ni Mang Manuel. Bahala na. Anis Samantha at inakay patayo ang kaibigan. Inilagay niya ang braso nito sa kanyang balikat habang inaalala na ang mga bewang nito. Dahan-dahan silang naglakad palapit sa pangatlong hakbang pa lang ay sabay na silang bumagsak sa sahig. Hiwan mo na ako, pakiusap ni Bridget. Hindi pwede. Ililigtas kita, Bridget. Ayoko mamatay ka. Naiiyak na tugon ni Samantha at sinubukan muli nilang lumakad. Nakakailang hakbang na sila nang madapa ulit silang dalawa sa sahig. May mantsa na rin ang dugo ni Bridget ang damit ni Samantha. Kaya natin ito, Bridget. Please, konti na lang, sabi ni Samantha. Ngunit bago sila makatapak sa hagdan, ay paakyat biglang lumabas mula sa itim na kwarto si Samael. No! No! Sigaw ni Samantha. Patakbo itong lumapit sa kanila at sa pagmamadali ni Samantha na humakbang ay nadapa sila sa sahig. Agad na humarap si Samantha kay Samael habang unti-unti itong lumalapit sa kanila. Hinawakan naman ni Bridget ang braso ni Samantha. Iwan mo na ako. Salamat sa pagtulong. Tumakbo ka na. Salamat. Ngumiti ito at tumulo ang mga luha bago nawala ng malay. Kahit ramdam ni Samantha ang panginig ng tuhod niya dahil sa takot, tumayo pa rin siya at hinarap si Samael. Kung sino ka man, hindi ako papayang nasaktan mo ang kaibigan ko. Sigaw ni Samantha. Handa na siyang buksan ang maliit na botelya na nakakwintas sa kanya nang biglang huminto sa paglapit si Samael. Bigla na lang umamo ang mukha nito at napatulala lamang siya. Biglang pumatak ang luha nito sa mga mata. Nagtaka si Samantha sa ginawang ito ni Samael. Nagkaroon siya ng pagkakataon para itakas si Bridget at pilit niyang